sa lahat. Sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Kaya dad, sinubukan ko talaga. Kaya humihingi ako ng tawad. Di ko kinaya eh. Sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko? Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Usapang Pilipinas-Iran. DFA makikipag-usap sa Iran para makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barkong papuntang Pilipinas. Nakakabutas ng bulsa. Presyo ng mga pangunahing bilihin nakambang tumaas sa kalagitnaan ng Abril. Goodbye ICI. Komisyong nag-iimbestiga sa flood control scam, tigil operasyon na. Nagmahal na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ang presyo ng diesel sumampa na sa higit 150 pesos kada litro. Nasa lagpas 100 pesos naman ang kada litro ng gasolina. At halos 170 pesos ang litro ng kerosene. Higit 12 pesos ang itinaas ng litro ng diesel. Halos 3 piso naman sa litro ng gasolina at higit 2 pesos sa litro ng kerosene. Ito na ang ikaapat na lingguang taas presyo dahil pa rin sa gera sa Middle East. Makikipag-usap ng Pilipinas sa Iran sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, ano ang layunin ng pag-uusap na ito? Jiggy, ipinupursige nga ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at ng Iran nang sa gayon ay magkaroon ng kasunduan at mapayagan ang mga Philippine-bound vessels na makadaan ng ligtas dito sa Strait of Hormuz. Alam naman natin na sa ngayon ay nakasara yung Strait of Hormuz. Hindi naman siya talaga blockage kung hindi yung mga threat galing sa Iran dahil strategic daw yung naging place ng mga missiles, ng mga drones at ng iba pang armas. Kaya syempre may mga security concerns kapag dumaan dyan. Pero importante na makadaan tayo dyan dahil nga sinasabi 20% ng ating global supply dumaraan dyan. Kahapon nakausap din natin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at sinabi niya mismo na suki natin o kumbaga ay mga kliyente ng Pilipinas yung ilang mga bansa dyan sa Middle East, kabilang na yung Iran, pagdating doon sa mga export products natin, partikular yung saging at saka yung pinya. Kaya isa nga yan doon sa mga pinoproblema ng Department of Agriculture kasi maging daw yung pag-export natin dyan sa lugar na yan naapektuhan dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Ngayon, isa doon sa mga panukala ni Senador Sherwin Gatchalian, magkaroon na ng high-level dialogue, high-level meeting sa pagitan ng Pilipinas at ng Iran nang sa gayon ay mapadaan na ng ligtas yung ating mga barko dyan sa Strait of Hormuz nang sa gayon ay maibsan na rin yung matinding epekto ng gulo dyan sa gitnang silangan, partikular doon sa presyo ng ating petrolyo. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kahapon po ay nagkaroon din po ng meeting ang Uplift at yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. At Maricel, habang wala pang kalinaw-linaw itong pag-uusap ng Iran at Pilipinas, ay kumusta na ang supply ng ating langis? Alam mo, Jiggy, bago tayo umere ngayong hapon, naglabas ng video message si Pangulong Bongbong Marcos. At sa kanya na mismo nang galing na kahapon ay nagkaroon nga ng pagpupulong ng Crisis Management Committee na tinatawag nilang Uplift. At dito, base dun sa pinakahuling detalye na nakalap nila, nakapag-order na raw ang PNOC
ang DOE ng 1.04 million na bariles ng langis. So yan yung inaantabayan na natin na makarating. Pero this week daw, sabi yan ng Pangulo, nasa 142,000 barrels yung inaasahan na makarating. Yung the rest ng mga in-order, baka daw by April makarating na dito. Kasabay niyan, sinabi rin ng Pangulo sa kanyang video message na nag-release na daw ang Department of Budget and Management ng 20 billion pesos para makapag-order pa tayo ng karagdagang 2 milyong bariles ng petrolyo. Makakatulong daw ito para makapagdagdag ng at least 10 araw pa doon sa buffer stock. As we speak, nasa 51 days pa daw yung ating mga inventaryo ng petrolyo mula doon sa dating 45 days. Pero gaya ng sinabi nila, patuloy pa rin daw yung pakikipag-usap nila doon sa iba't ibang mga bansa na pwedeng maging alternative source ng mga petroleum products na hindi nadadaan dyan sa Middle East. Jiggy? At sa ikawalong pagkakataon ay muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Anong sabi ng Malacanang dito? Alam mo, hindi na sila nagulat dito sa balita na panibagong pagsadsad ng piso kontra dolyar. Ang sabi nga dyan ni Undersecretary Claire Castro, ito naman daw talaga yung mga posibleng maging epekto dahil dyan sa nangyayaring gulo sa pagitan ng US, ng Israel at ng Iran. Of course, ayaw naman daw ng Pangulo na mangyari ang mga conflict na yan pero hindi may iwasan at ito yung nakikita nilang epekto. At may banat si Senator Amy sa Pangulo. Anong detalye nito at may reaksyon na ba ang Malacanang? Oo nga, Jiggy, naglabas kasi ng message itong si Senadora Amy Marcos kung saan humihingi siya ng paumanhin sa namayapa niyang ama ngayong Holy Week. Dahil ang sinasabi niya, nangako daw siya na babantayan niya itong kapatid niya na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi raw kasi niya nabantayan, kaya ganyan ang nangyari. Pero syempre, bumuelta dyan ng Malacanang. Ang sinasabi ng Malacanang, una sa lahat, si Pangulong Marcos nalalaman niya kung ano yung mga nangyayari sa paligid niya pero ni minsan hindi raw niya siniraan ang kanyang kapatid. At ang sinasabi pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sino nga ba raw dapat ang bantayan? Si PBBM naman daw hindi nagmumura. At simula daw na magpakasal siya sa kanyang asawa, nananatili naman daw itong faithful sa kanyang pamilya. Pakinggan natin yung magkasunod na tinig ni Senadora Amy Marcos at Undersecretary Claire Castro. Ang dapat ihingi ko ng tawad, sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan eh. Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown, lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni numan. Sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko? Jiggy, maidagdag ko na rin, ngayon daw Holy Week, sinabi mismo ni Pangulong Marcos na pupunta siya sa Ilocos Norte para doon niya muna gugulin ang linggong ito kasama ang kanyang pamilya. Pero giniit ni Yusek Claire Castro na hindi naman daw ibig sabihin na hindi siya magtatrabaho. Diretso pa rin daw yung kanyang pagmumonitor at pagbibigay ng direktiba sa mga departamento ng pamahalaan kahit naroroon siya sa Ilocos. At kaugnay nga ng paggunita natin ng Holy Week, naglabas na rin ang memorandum circular ang Malacanang kung saan idinedeklara na suspended yung pasok ng lahat ng government employees simula alas 12 ng tanghali. Bukas yan. At mula naman alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, pwede silang mag-work from home. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. At ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Biglang dami ng mga biyaherong pauwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Nagbawas pa naman ang biyahe ang ilang kumpanya ng bus. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, hindi ba nagbawas ng mga bus ang ilang bus company? May masasakyan pa kaya itong mga kapatid natin?
Jiggy, may masasakyan pa, sigurado yan, kahit nga ang dami ngayong pasahero dito sa PTEX. Kung makikita nyo dito sa aking likuran, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kapatid nating pauwi sa kanilang probinsya. Ang sinabi ng PTEX management, mas marami yata ngayon yung nagpupunta dito kumpara nung nakaraang taon. Kahapon, Lunes Santo, umabot ng 191,000 yung bilang ng mga pasahero. Kung i-compare natin yan sa Lunes Santo nung nakaraang taon, 175,000 lamang yan. Kahit bago pa itong Semana Santa, medyo tumataas din ang volume dito sa PTEX. Ang average daily volume natin nasa 150,000 passengers. Ngayon umaabot na tayo ng 170,000 passengers. At ngayong araw na to at bukas posible raw na pumalo yan sa 200,000. Magkaibang araw yan, so bawat araw, ngayong araw at bukas tig 200,000 posible yan. Pakinggan natin ang pahayag ng PTEX management tungkol dyan. Nakikita natin yung mga dati nagko-commute, yung mga dati nagdadala ng kanilang mga pribadong sasakyan patungo sa kanilang mga destination, ngayon nagko-commute na lang kasi ang laki ng diferensya. At Gerard, sa dami ng mga pasahero ay sapat ba yung mga babiyahing bus? Magandang tanong yan, Jiggy, dahil nga napakaraming pasahero dito ngayon, baka nga nagkakaubusan na yung taon-taon yun nagiging storya natin. Well, marami pa namang masasakyan, may mga fully booked, pero sigurado makakasakay pa rin yung ating mga kapatid dahil nagbaba ng 1,300 na special permits ang LTFRB para siguradong makasakay pa uwi ng probinsya at pabalik ng Metro Manila yung ating mga kapatid na babiyahe. Jiggy. At pagdating sa usapin ng pamasahe, kumusta ang pamasahe dito sa mga bus? Nako, Jiggy, yan nga yung pinoproblema, yun nga inireklamo ng marami nating kapatid, dahil may mga bus companies na nagtaas ng pasahe kahit pa binawi ng Malacanang o sinabi ng Malacanang noong March 18 na huwag na munang ipatupad yung aprobadong fare hike. So kahapon ay 8 bus companies na nag-ooperate dito sa PTEX ang nahainan ng show cause order ng LTFRB dahil nga sa overcharging. Pakinggan natin ang pahayag ng LTFRB sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa 105.92 FM. Bukod sa showcause ay kinausap din natin sila na wag po sila magtaas ng pamasahe dahil hindi po yan naaayon sa batas at sa rules and regulations ng LTFRB. Jiggy, ngayong araw na to sa pag-iikot natin, may nakita tayong 4 na bus companies na mas mataas din yung singil kumpara noong nakaraan, at there could be more. 4 lang yung nakita natin. Ang sabi ng pamunuan ng PTEX sa mga pasahero ay ipagbigay alam ito sa kanila dahil ito ay ipo-forward nila itong impormasyon na ito sa LTFRB. At kapag napatunayang nag-overcharge ang isang bus company, pwede itong mapagmulta ng hindi bababa sa 5,000 pesos o makansela yung kanilang mga prangkisa. At Jiggy, paalala rin sa mga kapatid nating babiyahe, huwag na magdala ng mga matatalim na bagay katulad ng mga gunting at kutsilyo at lalong-lalo na yung mga items sa pwedeng pagmulan ng sunog katulad ng lighter at yung mga butane gas. Yan muna ang latest dito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa PTEX. Nagbawas ng biyahe pa norte ang ilang bus company sa Cubao. Gayunman, may mga biyaheng maluwag pa. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Ray Vicente. Ray, ano mga lugar ang binawasan ng biyahe? Jiggy, binawasan na nga ng ilang mga bus companies dito sa Cubao Bus Terminals ang mga biyahe papuntang Northern Luzon. At kabilang nga dyan ang mga biyahe papuntang Lingayen at Bolinao, Pangasinan, papuntang Olongapo City at Baguio. Dahil ayon nga sa pamunuan dito sa Cubao Bus Terminals, ay nasa 30% Jiggy ang binawas ng mga biyahe at dahil nga raw ito lugi talaga ang mga drivers at mga konduktor dito nga sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng petrolyo kung saan malaki nga raw ang lugi ng mga bus companies. Lalo't nga Jiggy hanggang ngayon ay suspendido pa rin yung taas pamasahe. Pero bukod sa pagbabawas Jiggy ay meron din tayong tinatawag na merging tip, So imbes na dalawang magkahiwalay na bus ang ginagamit sa magkahiwalay na oras, ang ginagawa nila ngayon ay isang bus na lang para sa 2 oras. For example na lamang ito, Jiggy, dati kung isang bus para sa 9 a.m. at isang bus para sa 10 a.m., ngayon ang ginagawa, isang bus na lang para both for 9 to 10 a.m. Narito ang pahayag ng pamunuan ng bus company. So, gumagawa kami ng strategy kaya ng pagpapatay ng makina, 5 minuto bago umalis, bago buksan yung makina ng bus. Then sa garahe naman po,
dapat walang magpapaandar ng makina. Sige, sa ngayon, pwede pa naman magpa-online reservation sa mga biyaheng papuntang Northern Luzon. Sige? At Ray, yung mga biyaheng papuntang Bicol ay kumusta naman? Dahil alam natin, pagka yung iba mga kababayan natin papuntang Visayas, magbubus o kaya sasakay na lang ng bus para mas makatipid, ay dito sa Bicol, maraming masasakyan papunta doon, pwede sila magroro. Yung pa Bicol muna, kumusta ang biyahe doon? Gigi, sa ngayon ay fully booked na actually yung mga biyaheng pa Bicol. Kabilang na rito yung mga biyaheng papuntang Camarines Sur, Camarines Norte, Daet at maging Albay. Pero Gigi, para naman sa ating mga kapatid na gusto pa rin bumiyahe dito sa Cubao, meron naman tayong tinatawag na chance passengers kung saan pwede naman silang pumunta dito, walk-in. Pero Gigi, linawin lang natin na hindi na available yung mga aircon buses kasi yun yung mismo fully booked. So yung mga chance passengers, ang pwede na lang nilang sakyan ay mga regular buses na lang, Gigi. At kumusta ang dami ng mga pasahero ngayon kumpara nung nakarang taon? Actually, Gigi, nakausap natin ng pamunuan itong bus terminal kung saan tayo kinakatayuan. Ang sabi nila, halos parehas lang daw yung dagsa o yung bilang ng mga tao dito sa Cubao Bus Terminal kumpara nung isang taon na Semana Santa at ngayong taon nga. Pero ang sabi kasi nila, Gigi, ay imomonitor pa raw nila. Lalo nga ay bukas daw talaga inaasahan mas bumagsa yung mga tao. Lalo nga kakaanunsyo lang na magiging half day na lang yung mga trabaho ng mga nasa gobyerno. Pero dito, Gigi, narito naman yung pahayag ng mga bayaherong nakausap natin. Tipid ka kasi pagka once na nagko-commute kaysa mag-drive. Kasi yung pag nagda-drive ka kasi pagod, tapos gastos, mostly gastos talaga doble kasi lahat yung sa toll fee, gas, walang pahinga. So pagka nag-commute ka kasi, pwede ka magpahinga. Hawak mo oras mo. At yan muna ang latest dito, Gigi. Balik sa iyo. Yan ang ulat ni Ray Vicente live mula sa Cubao, Quezon City. Susunod, Agriculture Crisis Committee binuo sa gitna ng krisis sa langis. At presyo ng mga pangunahing bilihin nakaambang tumaas. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Bumuo na ng Agriculture Crisis Committee sa Senado sa gitna ng krisis sa langis. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mayan Los Baños. Mayan, anong layunin ng bagong komite at sino-sinong bubuo nito? Layunin ng Agri-Agra Crisis Committee na pinhin ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform at ilang kongresista na tutukan talaga yung pagbibigay ng tulong sa mga kapatid nating magsasaka at maingisan na talagang pinakatinamaan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yung pagbuo ng Crisis Committee na yan, Gigi, resulta yan nung pagmimiting kaninang umaga lamang ni Senator Pangilinan sa mga kalihim ng DA, DAR at ilang kongresista. Dapat daw kasing tutukan na hindi matitigil yung produksyon ng ating pagkain para hindi rin magkaroon ng disruption sa supply ng pagkain kahit sa gitna ng krisis. And then of course, Chigi, yung pagmomonitor talaga sa presyuhan ng pagkain. At dahil mukhang magtatagal pa yung pagtaas ng presyo ng petrolyo, suportado ni Senator Pangilinan yung pagkakaroon ng supplemental budget. Kung maalala mo, Gigi, na-report ko na rin sa'yo ito, I think past weeks, yung nauna naman na bill ni Senator Risa Hontiveros calling for 52 billion pesos na supplemental budget o dagdag na budget ng gobyerno na nakatutok lamang na pantulong sa mga sektor ng ating lipunan na pinakatinamaan talaga ng pagsirit ng presyo ng petrolyo, kasama na dyan mga magsasaka, mahingisda, OFWs at yung transport sector. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Kiko Pangilinan. Hindi kasi na-anticipate ng 2026 budget itong krisis sa Middle East. Lahat yan, ibig sabihin, ay may direktang epekto sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Paano masusuportahan yung magsasaka, mangingisda, jeepney driver, at iba pang sektor na apektado dahil nga dito. Sa pamamagitan ng dagdag na budget, ay magagawa natin yan. At may mungkahi ba mga senador para mapigilan ng pagtaas ng presyo ng bilihin?
Meron. Si Senator Bam Aquino, nananawagan na siya sa pamahalaan na kung pwede magdeklara na nga ng price freeze sa lahat ng mga basic commodities, mga pangunahing bilihin, pero dapat daw Jiggy kasama dyan yung diesel at gasolina. Nangyayari yung price freeze kapag nagdedeklara ng state of national emergency, pero kasi hindi sinasama dyan yung presyuhan ng diesel at gasolina. Pero sinasabi ni Senator Bam Aquino, ngayon yung pinakamahalagang panahon na dapat kasama sa magkakaroon ng price freeze o walang galawan ng presyo yung mga produktong petrolyo. Narito naman yung bahagi ng pahayag ni Senator Bam Aquino. Nais naming isama ang diesel at gasoline sa mga produktong mapa-price freeze kapag nagtawag ng state of national emergency. Mahalaga na yung taong bayan, makita nila na umaaksyon yung gobyerno at natitigil yung pagtaas ng presyo ng bilihin. At meron pa bang ibang parang naisip ang mga senador o suhestyon para mapagaan yung pasanin ng taong bayan? Basically, Jiggy, kung ano yung nangyari nung pandemya sa ilalim ng Bayanihan Law, yan yung ngayon na nakikitang pwede ulitin, sabi ng ilang mga senador. For example, Senator Amy Marcos, nananawagan siya ng loan moratorium o tigil-singil muna sa mga utang na nagawa sa SSS, GSIS, PhilHealth at Pag-ibig. Malaking bagay daw yan para maibsan talaga yung paghihirap ng ating mga kababayan. Kasi Jiggy, kung hindi muna maniningil nung mga naging utang natin dyan sa mga ahensya ng gobyerno na yan, at least hindi makakaltasan na yung sweldo ng ating mga kababayang nagtatrabaho. Habang Senator Jinggoy Estrada naman ang kanyang itinutulak kung pwede no disconnection policy muna sa mga kababayan natin na hindi kakayaning magbayad ng kanilang bill sa kuryente at saka sa tubig. At kung pwede rin daw, wala munang mga interest na sisingilin at magkaroon din ng kumbaga pwedeng malate na fees sa mga credit cards. Samantala, yan ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños, live mula sa Pasig City. Tiniyak ng DTI sa mga consumer, wala munang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang April 16. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si mobile journalist Amy Atienza. Amy, ibig bang sabihin ito ay pwedeng magtaas ng presyo sa kalagitnaan naman ng Abril? Jiggy, posibleng mangyari yan, lalo't ang commitment ng mga manufacturer at retailer ay hanggang April 16 lamang. Gayunman, patuloy raw ang pakikipag-usap sa kanila ng DTI para wag magtaas ng presyo. Kanina, ininspeksyon ng DTI ang iba't ibang supermarket sa Taguig City. Narito ang pahayag ng DTI Secretary Cristina Roque. Kontrolado po ng DTI yung mga prices. Provinces, we continue to monitor the groceries and supermarkets. So we have regional offices nationwide in 18 regions. So, at Amy, anong commitment ng mga manufacturer at mga retailer? Jiggy, bago pa nga ang itong anunsyo ng DTI, sinabi ng grupong Philippine Amalgamated Supermarket Association na may ilang manufacturer daw na mapipilitan ng magtaas ng presyo. Tumaas kasi ang production at transport cost dahil sa pagmahal ng presyo ng petrolyo. Narito ang pahayag ng grupo. The cost of distributing is mataas, kaya some will not be able to wait for the 1 month period na hinihingi ng presidente kung pwedeng after April 16 na magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. At base sa datos ng DTI, ano kaya ang magkano kaya itataas ng posibleng presyo ng mga bilihin? Jiggy, sa ngayon ay wala pang ang datos na maibibigay ang DTI patungkol nga dyan. Pero pagtitiyak ng ahensya, sapat ang supply ng grocery items. Kaya wala raw dapat ipangamba ang mga mamimili. Hindi rin daw dapat mag-panic buying at mag-hoarding. Narito naman ang pahayag ng DTI. to all the consumers, there's no need to panic and there's no need to hoard kasi meron po tayong enough supply ng pagkain. Kami po we coordinate with the supermarkets and also with the manufacturers, and they have assured us din po that there is enough supply. Gigi, kanina nga lamang ay pinahayag na rin ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na nakikipag-usap ang pamahalaan para nga hindi muna magtaas ng presyo ang mga bilihin sa susunod na buwan. Na sa suggested retail price pa rin naman daw ang halos 120 basic commodities ayon yan kay PBBM. Gigi? Yan ang ulat ni Amy Atienza live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ICI tigil operasyon na pero nagawa nga ba ang misyon?
At mga tsuper kokontrahin ng gobyerno sa gitna o kokontratahin ng gobyerno sa gitna ng krisis sa langis. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Opisyal nang nabuwag ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw, 6 na buwan matapos itong buuin ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Taguig City, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, balikan nga natin bakit nabuwag itong ICI at ano bang nagawa ng komisyon. Jiggy, hanggang ngayong araw na nga lang ang operasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Nagampanan na raw kasi nila ang kanilang mandato na mag-imbestiga sa flood control scandal. Nitong mga nakaraang linggo nga ay na-turn over na ng ICI yung kanilang mga dokumento at resulta ng kanilang investigasyon sa Office of the Ombudsman at Department of Justice. Sa loob ng 6 na buwan, nagkaroon ng 32 pagdinig ang ICI. Ipinatawag ang 36 na mga testigo kabilang ang mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Descaya at ilang dating opisyal ng DPWH pati na mga senador at kongresista. Matapos ang mga hearing, nagkaroon ng 9 na referrals ang ICI sa Ombudsman. Inirekomendang kasuhan ang 65 individual. Nakipag-ugnayan din ang komisyon sa Department of Justice para maglabas ng lookout bulletin order laban sa 66 na individual. Dahil din sa investigasyon ng ICI at koordinasyon sa Anti-Money Laundering Council, halos 7,000 bank accounts ang na-freeze at aabot sa 24.7 bilyong piso ang nakuhang mga ari-arian. Kabilang dyan ang mga sasakyan, insurance policies, real properties, e-wallet accounts at air assets. Kanina nga, Jiggy, pumunta rito sa tanggapan din ng ICI ang Bureau of Customs para kunin na ang kustodiya ng 8 luxury vehicles ng puganteng si Zaldico ngayong mabubuwag na ang komisyon. Plano rin daw nitong ipasubasta. Pakinggan natin ang paliwanag ng Bureau of Customs. We have a total of 8 of the 9. No? Kung matatandaan natin, we applied for 9 search warrants. Ang dinatna natin ay 8. We already filed also a motion sa court, no? Kasi the ICI is already winding up and we also received a letter from the ICI to transfer the motor vehicles from their parking facility to the BOC Customs. So we did that already. Inintay lang po natin yung tugon ng korte dito bago po natin ilipat ang mga sasakyan. At Camille, isa sa publiko ba ng ICI yung kanilang report gaya ng minumungkahi ni Congressman Leviste ng Batangas? Jiggy, personal nga na nagpunta dito si Batangas Congressman Leandro Leviste para nga humingi ng kopya ng full report. Sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na hindi na ilabas ng ICI ang naturang report na kanyang hinihingi dahil umano sa pangambang mabalikan ang komisyon kung matukoy ang mga dawit sa katiwalian sa DPWH. Hindi raw kasi nabigyan ng contempt powers o immunity ang komisyon para magpatuloy ang kanilang trabaho. Sabi naman ng DOJ na nabigyan ng kopya ng ICI, bagamat karapatan ng publiko malaman kung ano ang naging resulta ng investigasyon ng ICI, hindi raw pwedeng ilahad yung mga sensitibong impormasyon na makaaapekto sa case build-up laban sa mga personalidad na sangkot sa anomalya. Ang ICI rin daw ang dapat na magdesisyon kung ano ang ilalabas nila sa publiko. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Vida. We do acknowledge that right. Also, we need to balance it with the confidentiality of certain information related to us. Honestly, no, yung team namin hasn't gone through the entire report. If it will relate an information that will relate to our case build-up, diba? We don't want that disclosed to the public. Diba? So, pero if it's something na may ongoing na tayong PI, may naka-file na tayo, may ni-refer na tayo sa Office of the Ombudsman, those are information we can already relate to the public. Kung
ikukumpara mo yung clamor ng publiko at yung itong statement niya, Secretary Vida, parang, di ba, walang sense of urgency, Camille. Pero maraming kritiko ang ICI at sinasabi nila yung mga maliliit lang yung naabutan, napakulong at pagkaalyado ng administrasyon ay di naman talaga nagalaw. Anong sinasabi dito na Malacanang? Jiggy, bumwelta ang palasyo sa mga kritiko. Sabi ni Palace Officer Claire Castro, wala raw natutulog sa gobyerno pagdating sa investigasyon sa katiwalian. Hindi rin daw sila tumitigil para mapanagot kung sino man ang may sala. Malinaw naman daw na nagsumiti na ng kanilang report ang ICI sa Ombudsman at DOJ. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Officer Claire Castro. Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Taguig City. Sa ibang balita, dahil sa krisis sa langis, plano ng gobyerno na mangontrata ng mga jeepney driver sa buong bansa. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, paano patutupad itong pangongontrata sa mga driver? At nauna na rito yung lungsod ng Maynila na ginawa nila kahapon. Jiggy, sa ilalim ng service contracting program, ang gobyerno na ang magpapasweldo sa mga driver. Dahil dyan, maaaring makapagbigay ang gobyerno ng diskwento sa pamasahe o kaya naman ay libreng sakay para sa mga pasahero. Sa ganitong paraan, natulungan na ang mga tsoper, ay natulungan pa pati ang mga commuter. Ngayon, paano ba yan ipapatupad? Jiggy, may nakikitang dalawang paraan ang DOTR. Una dyan ay yung net service contracting kung saan magsasubsidize ang gobyerno para makapagbigay ng discount sa pamasahe. Pangalawa naman ay yung gross service contracting na mas kilala natin bilang libreng sakay. Pero dahil posibleng magtagal pa ang krisis, pinag-aaralan ng DOTR na magpatupad ng hybrid setup nito o yung kombinasyon ng dalawang yan para depende sa lugar at ruta. Jiggy, posibleng sa April 15 masimulan sa buong bansa ang pagpapatupad ng service contracting program. Jiggy. Brian, magkanong nakalaang pondo para sa programang ito? Jiggy, sabi ng DOTR, may nakalaan silang 1 billion pesos para dito sa service contracting program. Bukod pa yan, doon sa 2.5 billion pesos na fuel subsidy na ibibigay din ng DOTR para naman sa mga apektadong tsoper. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng DOTR yung Special Allotment Release Order o yung SARO mula sa Department of Budget and Management para mai-roll out na sa buong bansa itong service contracting program. Ikinakasa na rin ang pagkakaroon ng isang malawakang konsultasyon para sa mga kasapi ng transportation sector hinggil nga sa pagpapatupad ng naturang programa. Narito ang pahayag ng DOTR. Kasi objective namin ngayon is paano ba ito pabain, pa-stretch the amount of the monies at kung saan mga areas targeted approach po tayo dapat dito, very tactical and scientific. Kasi 1 billion alone nationwide, baka it will last us only mga 5 days. Kapag gusto natin kunin lahat ng ruta. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Quezon City. Susunod, bayanihan law na pinasa nung pandemic, planong ibalik dahil sa krisis sa langis. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sinusulong ng ilang kongresista ang muling pagpasa ng bayanihan law sa gitna ng krisis sa langis. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong lalamanin ng bayanihan law at tulad din ba ito nung panahon ng pandemya?
Jiggy, mas malawak nga itong planong Bayanihan 3 kumpara doon sa Bayanihan 1 at 2 noong pandemic. Ayon nga po kay House Ways and Means Committee Chairperson Miro Kimbo, layo ng Bayanihan 3 na maibsan ang epekto ng mahal na petrolyo sa pamasahe, sa presyo ng mga bilihin at kabuhayan. Sakop po ng panukala yung pagpopondo sa ayuda programs para sa low-income households. Paplansyahin daw muna ng Kamara kung sino-sino yung tatanggap ng ayuda, paano po ito ipamamahagi at gaano kalaking pondo yung dapat ilaan dito. Kasama nga po doon sa gagawing joint hearing yung iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DepDev, Department of Finance, DSWD at DOTR para pag-usapan ito. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Kimbo. So first is really having an ayuda program, identifying available cash, looking at the new sources, meaning you have a VAT windfall because nagtaas ang presyo ng bilihin, tumataas ang VAT. Kailangan makuha natin yung windfall na yon at maitulak siya, maibigay dun sa mga sectors where it is actually needed. Pero Jiggy, hindi lang nga daw nakafocus sa ayuda itong Bayanihan 3. Dapat nga raw magkaroon ng long-term response sa ganitong krisis dahil posibleng maulit ang gyera. Dapat daw itulak ang alternative sources of energy o ibang pagkukunan para hindi lang tayo nakadepende sa krudo. Pakinggan po natin itong pahayag ni House Speaker Boji D. Alam niyo po, 95% ay nag-i-import po tayo. Very dependent tayo sa petroleum products. Kaya dapat may mga alternatives tayo. Ito ay isa pa po ito, nabanggit ko nga sa ating Pangulo, ang compressed natural gas. Kahit pa paano, meron tayong mga ibang mga alternatibo na hindi lamang tayo umaasa sa produkto ng oil na nanggagaling po sa Middle East. Jiggy, nakatakdangang gawin yung joint hearing ng 13 komite para talakayin itong mga solusyon sa problema sa langis. Sa susunod na linggo po yan sa April 8. Jiggy. At Marian, kung yung Bayanihan 1 and 2 nangutang ang gobyerno, pero sinasabi ni Congressman Miro Kimbo na parang pwedeng kunin sa savings o windfall ng VAT, sasapat ba itong mga ito o kailangan pa rin mangutang para sa Bayanihan 3? Jiggy, sa tingin ni Congressman Kimbo ay hindi na kailangang mangutang ng pamahalaan para sa Bayanihan 3. May sapat daw tayong pondo para rito pero nasa ehekutibo pa rin daw ang desisyon kung uutang tayo o hindi. Jiggy. At anong kanilang mga nakikitang pamamaraan kung paano masusolusyonan itong napakataas na presyo ng mga bilihin? Nga, Jiggy, gusto ng Makabayan Block, maisama na rin doon sa price control yung gasolina at diesel. Gusto rin nilang tanggalin o suspendihin nga yung collection ng VAT o value-added tax sa petrolyo. Para naman po doon sa pangmatagalang solusyon, itinutulak ng Makabayan Block na ibasura ang oil deregulation law at i-centralize yung pagbili nga po ng langis. Pag-uusapan daw yan ng komite, ayon nga po kay Kimbo. Nauna na rin sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na bukas siya sa usapin ng pagrepaso ng oil deregulation law at suspension ng VAT. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Tuwing summer, dinarayo Baguio City sa mga gustong magpalamig pero dahil sa mahal na petrolyo, mas konti na raw mga turista ngayong taon. Live mula sa Baguio City, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, anong napansin mo dyan sa pag-akyat mo sa Baguio? Sige, alam mo kanina napansin nga natin sa pagbiyahe natin mula sa Metro Manila hanggang dito sa Baguio City. Pagdating natin doon sa Cannon Road, wala masyadong traffic, walang pagbibigat ng daloy ng mga sasakyan. Nakasanayan na natin sa mga nakalipas na taon sa tuwing taon o kaya Semana Santa. Madalas yung pagbigat ng daloy ng trapiko dyan, nagiging choke point pa nga yan kadalasan. Pero ayon sa Baguio City Tourism Office, nasa 40-50% yung ibinaba ng mga turistang expect nilang darating dito ngayong Semana Santa. Yan ay dahil daw sa pagtaas ng petrolyo. Ang ilan nga sa mga nakausap natin kanina, Gigi, mas minabuti na lang din nila na mag-commute na lamang patungo dito sa Baguio dahil mas malaking tipid daw ito kaysa gagamit pa ng kanilang mga pribadong sasakyan. Pakinggan natin yung kanilang mga naging pahayag. Feel
ko po, much more mura po dito yung taxi po. Yun lang po yung observation po namin. Buti na lang nakapabook kami before bago kami pumunta dito kasi mas pa yun. May nag-increase na kasi kaya buti na lang nakapag-book kami ng maaga. At iyan, ano ang nakikitang epekto nito sa mga negosyo dyan sa Baguio, yung kukunti umakyat para ngayong Semana Santa? Jiggy, ayon nga sa Tourism Office, number 1 na aapektado dahil sa pagbabang ito ng bilang ng mga turista ay yung mga hotel and accommodation areas, particular na yung mga apartel, pati na rin yung mga inns. Dati raw kasi ang siste dito, kapag Sunday o kaya Lunes Santo, normally fully booked na yung mga hotel dito. Pero ngayon daw, napakaluwag pa raw ng mga spots dito at marami pa rin for reservation ng mga hotel. Jiggy, damay na rin pati dyan yung mga tourist van drivers. Ng mga pasahero, yung mga van nila. Pero ang reklamo nila, matumal na nga daw yung pasada nila dahil sa konti yung umaakyat, mataas pa yung presyo ng diesel at ng petrolyo. Pakinggan natin yung mga nakausap natin. Sa sobrang taas ng crude or gasolina, halos wala na kaming naiuwi. Halos mga 500, 400 lang naiuwi namin dito sa mga pamilya namin. It's really a challenge these days for many of our business enterprises, our tourism enterprises, in terms of the number of guests and tourist arrivals that we are observing right now. Hopefully, it can still improve. Jiggy, kung mapapansin nyo, nandito nga tayo ngayon sa Burnham Park kung saan marami-rami na yung mga nagdadatingan na mga pamilya, mga kabataan, mga turista in general. Pero ine-expect nga natin na ayon sa mga residente dito or sa mga lokal dito, sana daw mas dumami pa para mas marami rin yung kita nila dahil for the past few days daw talaga medyo matumal yung mga benta at yung mga rental dito nung kani-kanilang mga rides at mga booths. Abangan natin mamaya kung dadami pa talaga or magpipik yung mga turista dito sa Baguio City. Yan muna ang latest mula dito sa Burnham Park. Jiggy? Yan ang ulat ni Yan Suyo live mula sa Baguio City. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.